Gusto mo bang makagawa ng isang realistic na drawing? Well, it's all about the method. At ang unang method ang pinakamahalaga dahil ito ang magdidikta kung magiging successful ba ang iyong ginagawa. At ito ay ang tamang proportion. Napaka-importante ng proportion dahil kahit gaano ka pakagaling mag-blending or mag-shades, kapag hindi tama ang iyong proportion ay masasayang din lalo na sa mga portrait drawing. Kaya ngayon ay ituturo ko sa inyo ang method na aking ginagamit at simula nang natutunan ko ito ay hindi na ito nawawala sa process ko sa paggawa ng portrait drawing. Sa pamamagitan ng method na ito ay makakakita ka ng drastic improvement sa iyong pagguhit in a short period of time. At sabi nga nila, it's almost like cheating. Dahil sa bisa ng teknik na ito. Kaya kung gusto mong malaman ay panuorin mo ang bidyong ito. Sa paggawa ng isang realistic na obra, una sa lahat ay kailangan mong malaman ang tamang proportion ng iyong subject. Ano bang ibig sabihin ko dito? Kunwari, dapat alam mo ang distansya ng mata sa kabilang mata, ang distansya ng mata sa ilong, at ganoon na rin sa bibig. Madaling sabi, dapat pantay ang pagkakalagay mo ng parte ng muka sa iyong papel o sa iyong pinagguguhitan. Ang proportion ay ang unang step na dapat makuha mo ng tama dahil ito ang magdidikta kung magiging successful ba ang iyong iginuguhit. Bago ka pumunta sa shading and blending techniques at ganoon na rin sa pagdi-details, dapat ay makuha mo na ang iyong proportion. Kaya ngayon ay ituturo ko sa inyo ang technique na ginagamit ko upang masiguradong tama ang aking mga proportion. Ang tinutukoy kong technique ay ang grid method. Alam kong marami nang nakapagturo nito pero gusto ko pa rin itong ituro upang maging linear ang ating tutorial. Kaya kung alam mo na ito ay pwede mo nang skip ang video ito. Grid method ay ang paggawa ng mga linya upang maging guidelines natin sa paggawa ng ating mga proportion. Ang unang step sa grid method ay dapat lagyan muna natin ng mga grid lines ang ating reference. At ito po ang aking reference. Sa ating grid lines para sa reference ay ginagamitan ko po ito ng application para mas pababilis ang ating ginagawa. Pwede nyo pong i-download ang application na ito at ang pangalan ng application ay Grid Maker. At i-explore nyo na lang po dahil napakadali namang pong maintindihan kung paano ito gagamitin. Kung napapansin nyo ay may mga linya ditong pa-horizontal, pa-vertical at pa-inclined. At pag nag-meet ang mga yan ay nakakagawa ito ng mga square shapes. Optional na po kung lalagyan nyo ng pa-inclined. Pwedeng square lang. Pero para mas maging accurate ay nilalagyan ko ito ng mga pahalang na linya. Ngayong meron na tayo ditong grid lines sa ating reference, ay maglalagay naman tayo ng grid lines dito sa ating iginuguhit. Ngayon po ay nangangalahati na ako sa aking drawing process. Pero bago ko po ito ginuhitan, ay nilagyan ko muna ito ng grid lines. Sa paglalagay ng grid lines sa ating pinaguguhitan, dapat ay malapsaw lamang ang ating linya. Gumamit ako dito ng pinaka malapsaw na lapis. Bakit kailangan nating manipis lang o malapsaw ang grid lines dito sa ating pinaguguhitan? Dahil para po habang naguguhit tayo ay hindi na po natin ito binubura at natatabunan lamang ito ng ating mga shadings. Kagaya po niyan. Bago po yan ay meron po yung mga maninipis na grid lines o malalapsaw na grid lines. At habang nag-shade ako ay kusa na itong nawawala. Kaya dapat, importanteng hindi natin didiinan ang pagkakalapat natin ng ating lapis dito sa ating pinagguguhitan. Ngayon, paano ba tayo gagawa ng ating mga grid lines? Unang-una, pag-aralan mo muna ang iyong reference at ang preferred size ng ating client.
Ang napili ng ating client ay 10 by 14 inches. Kaya, pag maglalagay tayo ng grid lines sa ating reference, dapat naka 10 by 14 din. Or, naka 14 ang box na ito. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ang patayong mga square dapat 14 yan. At ang mga pahiga naman, dapat 10. Pag bibilangin mo yan, 10 po yan. Dito po, 14. Ngayon, dahil 10 by 14 ang gusto ng ating client na size, at 14 ng ating square patayo, at 10 naman pahiga, dito sa aking pinagguguhitan ay gagawa ako ng 14 na square patayo at 10 naman pahiga. So, 10 by 14 inches, dapat ang laki ng aking mga squares ay tigo 1 inch. Tingnan nyo kung susukatin natin. Ang distansya ng bawat guhit niya ay tigo 1 inch. Ayan o. Ang guhit dito, 1 inch po ang kanyang pagitan. Subukan naman natin sa pahiga, 1 inch din po. Pag nabuo na po natin yan, ay saktong 10 by 14 po ang sukat niyan. So, ang gagawin lang natin, mula sa taas, susukat tayo ng tigo 1 inch na distansya. Dito, tutuldo ka na. O understood naman yan. Dito, 1 inch guhit. Nagawa ko na po yan I-explain ko lang po sa inyo. Tinuldokan ko muna, tuldok, o guhit ng kaunti. Kunwari blanco pa lang yan. Ayan, hanggang sa baba. Tigo 1 inch. Okay? Ngayon, pagkatapos po natin dito, sa kabila naman, 1 inch, 1 inch na pagitan, hanggang matapos. So, meron ka ng marka dito, meron ka na ditong marka. Ang gagawin na lang natin ay imimit na lang natin ang dalawa gamit ang linya. O, yan, may ruler dyan, guhitan mo ng ganyan. May guhit na yan, dapat malapsaw lang, magaan lang ang ating kamay. Hanggang sa baba. Itatama mo lang dito ang dulo ng inyong ruler. Ganon din sa kabila. Okay? So, ang pahiga mo tapos na. Ngayon naman, sa patayo. Guguhit ka dito ng 1 inch na pagitan. Ganyan. Hanggang sa dulo. At ganon din sa taas. At ganon din, kagaya na ginawa natin dito, ganon din ang gagawin natin. Hanggang matapos. At ang mangyayari dyan ay gagawa yan ng mga squares, ng mga square shapes. Ayan. So pag natapos mo na yung gawin, ay pwede ka nang gumawa ng mga pa-inclined. Dito sa pa-inclined, hindi ka na magsusukat. Dahil kukunin mo lang to dito, ito dito, tapos dito, gaganyanin mo lang ang ruler mo. Yan, dapat pantay. At guguhit ka. Hanggang sa mapuno mo. Ngayon, kung meron ka ng grid sa iyong reference at grid sa iyong pinagguguhitan, pwede ka nang magsimula sa pag-outline. Kapag nag-uumpisa po akong gumawa ng portrait, palagi po akong nagsisimula sa mata. Tingin sa reference. Yan. Tingin sa reference mata ang ating starting point dito. So mula dito, magbibilang ako. 1, 2, 3, 4, 5. So kung mapapansin nyo, sa panglimang box, sa ating vertical,
mapupunta dito. Sa box na ito nakapaloob ang ating mata o sa square. Yan na. So 5 sa taas. Sa paiga naman magbibilang ako. 1, 2, 3, 4, 5. 5 din. 5 dito. 5 din dito. Okay? Ngayon naman, mula dito sa taas, magbibilang ako. 1, 2, 3, 4, 5. At dito naman sa pahiga, magbibilang naman ako ng 5. 1, 2, 3, 4, at 5. At pwede ka nang mag-umpisang gumuhit. Gamit ang mga linyang yan na siyang magsisilbing guide mo sa iyong ginuguhit. At dahil nga nagawa ko na yan ay hindi ko na mapapakita ang process. Kaya dito tayo sa mga hindi pa na lalagyan ng outline. Ngayon ay subukan nating iguhit ang parting ito. Ayan, yung binibilugan ko. Tingin sa reference. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. So, sa pang 9 na square, dito siya tatama. Okay? 9 sa pataas. Okay, lista natin. Baka makalimutan eh. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 din. So, 9, 9. Pupunta tayo sa ating pinaguguhitan. Magbibilang tayo dito ng 9 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At 9 din sa pahiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yun, markaan nyo na po. Huwag pong masyadong madiin ha. So magpo-focus na po ako dito sa box na ito. Ito po yung 9 no. 9 na box. O, titingnan ko yung reference. Ito, ang guhit na ito, gumaganyan siya oh. So yung shape na yan, yung espasyo niya dito, yun ang gagayahin ko sa ating pinagguguhitan. Yan. Nag-shade po ako ng konti para hindi po ako mawala ah. So, guhit dito. Espasyo po yung tinitingnan natin dito ah. Ito po yung X nyo. I-emphasize natin para makita. Okay. Yan o. Guhit dito. At dyan. Diretso dyan. Yan. Yan po. Kung titingnan nyo, ginaya ko po yung shape niya. At nagsilbing guide po ang mga guhit na ito. Yan o. Mula dito hanggang dito, ito yung spasyo niya. Medyo sumubrang ako eh. Nandyan yan o. Yun, ito. Okay. Ngayon, kunin naman natin ito. Itong parang sa may balikat. Magiging parang puzzle lang po ito ah. Gayahin ng espasyo. Yan. Minamadali ko lang po ito ah. Pero i-adjust ko po ito kasi mahirap pong mag-video, nagtututorial habang gumagawa. Ngayon, dito naman po sa parting ito. Tingin sa reference, punta sa pinagguguhitan. Tingin sa guidelines at sundin lang ang espasyo. Ganyan lang po ang ating concept. Ganyan lang po kadali ang grid
method. Paulit-ulitin nyo lang po ito hanggang sa matapos kayo. At siguradong makukuha nyo po ng tama ang inyong proportion. Ganun lamang po kadali ang paggawa ng ating mga grid lines. Mahalaga pong paalala, dapat tuwid po ang ating mga linya at square po ito. All sides are equal. Hindi po pwedeng sumobra ng kahit dalawang guhit sa ruler ang ating ginagawa. Dahil magsisilbi po itong rason ng ating pagkakamali. Naway may natutunan po kayo sa ating tutorial ngayon. At kung may natutunan po kayo, i-consider nyo pong i-like ang video ito, mag-comment at i-share nyo na rin po para sa mga iba pang nangangailangan ng video ito. Kita-kita-kits po tayo sa susunod na mga video at bye-bye! Tarad!